Kung ang hindi tuloy ay gumagawa para sa panuntunan ng kautusan, hindi ba siya ang itinutuloy na tuloy? Kaya ikaw na hudok na sa ilalim ng kautusan, kung hindi naman tumutupad ito, ay nakatulad ng mga tumutupad sa kautusan, bagaman hindi sila tuloy. Sapagkat ang pagiging isang tuloy na hudok ay hindi kahit sa panlabas ng pagmaliwan o dahil sa pagtutulog sa laman. Ang tuloy na hudok ay ang taong pagkakaroon sa puso at looban ayon sa espiritu at ayon sa kautusan ng sulat. Makabuhi sa taong ito, pinula sa Diyos na hindi wala sa tao. Makabuhi sa regalo ng Diyos. Ayaw ko natin ang solid sa kawalan. Sila ko lang. Mensahe Diyos. Di kaya kinaraw kadahilan mo ulang pagdaan ulang maging mga salita ulang Pinaiyak ko. Ganun din. Yun po. Right, so lahat ng awit sa mundo di kaya nilaraw Lagilaan mo ulang ang lahat ng ulang ulang maging mga salita upang inaya at kapitiran mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pagman, maging ngayon at kailanman. Sa habang mo, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang pabantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pagman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Anak, ikaw magsasabi. Okay, good morning po. Makakaupo na po tayo. So, magandang umaga po ulit sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Ayan, welcome po dun sa kay CJ. Praise God at nakasama natin siya. At dun sa ating mga bisita kami from San Jose, sa pamilya at manugang ni Ate Ibeng. Masaya po kami naririto, yung family ni Analo. So, praise God po. Yan, isang magandang umaga sa ating lahat sapagkat tayo pinagpala ng Diyos sa pagkakataong ito. Napakasarap na opportunity na makapaglingkod tayo sa Panginoon sapagkat yung buhay na meron tayo,
Hindi po natin predictable yan kung tayo ay sa mga susunod na linggo ay magkakasama pa tayo. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, every single moment that we have, take advantage and opportunity na makapaglingkod tayo sa Panginoon. So last time we are talking about the principle of the judgment of our God. So yun yung ating series sa pag-aaral na ito. At doon ipinakita natin last week na kung paano hahatol ang Panginoon sa mga katulad natin. So wala po tayong maidadahilan dahil ang Bible, nagsasalita ito sa ating lahat upang maunawaan natin kung paano ang kalagayan natin sa harapan ng Panginoon. And the same time for this morning, ang aking pong i-share is all about the indicators of relationship with God. So napakahalagang isipin po nating mabuti yung indicators na meron tayo talagang relation sa ating Panginoon. At bago ko po yung i-share, nais ko pong bigyan tayo ng emphasizes sa bagay na ito. Once again, katulad ng sa Sunday school natin kanina, huwag tayo magtataka kung ang Bible ay lagi na lamang inaatake yung mga kasalanan. So napakahalaga po noon na huwag kayong magtataka, bakit po pastors, all the preachings na meron ka is all about our harmatology o yung study of our sin. So katulad ng sinasabi ko, na tayo pong lahat ay maraming kasalanan at yung kasalanan yon ang gustong maunawaan natin at ipaunawa sa atin ng Panginoon na siyang nagiging way kung bakit tayo nalalayo doon sa ating Panginoon. So for this time din po, before starting to share our series for this morning, so medyo controversial po yung ating pag-uusapan dito. Patawarin at pagpalain tayo ng Panginoon dahil pag-uusapan po natin ang isang nasyon o isang uri ng mga grupo at ang Hudyo. Titingnan natin kung paano yung indicators nila sa pagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon. So mapalad tayo at maaari na mayroong madadaanan po sa mga series na ito, sa mga verses na ito, na medyo ko-connect sa buhay po natin sa paglilingkod sa Lord. We supposed to be here to want to accumulating a divine knowledge coming from His Word. Yun po yung pinakamaganda. At before we start po, tayo po muli ay yumuko at tayo po ay manalangin sa Lord. Panginoon, nagpapakumbaba po kami sa umagang ito. Lord, narito po kami lahat that we want to hear your voice. We want to feel your embrace. Panginoon, gusto po naming maranasan yung pagiging ama mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, meron po kami mga situation na maaaring dinadala for this hour. Pero Lord, tulungan mo po kami na ibigay lahat ito sa inyo upang hindi ito maging balakid sa iyong mga salita na ituturo sa amin. At kung ano man yung mga karamdamang meron kami in mighty name of Christ, kumpletuhin mo po yung kagalingan at huwag mo pong hayaan na magiging hadlang din yan para hindi namin maunawaan yung nais mo po sa aming lahat. Banal na Espiritu, maghari ka po sa puso namin, sa buhay namin. Mag-speak out ka po sa amin, Panginoon. I-open mo rin ang aming mga kaisipan, tanggapin yung mga bagay na ito, at yung aming mga matututunan for these hours ay ganap na pagpapala sa amin upang mabago at mahubog yung uri ng paglilingkod namin sa iyo. Lord, lalo tigit na ang daigdig ngayon ay hindi namin maunawaan na. At maaaring isa itong mga false alarm sa amin, Panginoon, upang kami maging totoo na sa paglilingkod sa iyo. Kaya salamat, Father God, na ikaw po yung kasama namin sa bawat sandali. We ask for the favors coming from your Holy Spirit. Samahan mo rin po kami lahat at maging ang iyong abang lingkod. Hindi ako deserve na mag-share ng iyong gospel, but your grace and your mercy. Gamitin mo po ako, Panginoon, as a channel of your blessings. Makita po ang iyong kabutihan sa buhay ko. Huwag po makita yung kamalian at pagkukulang ko, maging ang bawat isa. Ayaw mo po kaming matuto at maging mapagpala po ang umagang ito. Kasama yung mga kasama namin na sumusubaybay sa social media platform, i-bless mo rin po sila, pagpalain mo ang kanilang mga buhay, pagpalain mo ang kanilang mga puso, at ayaw mo, Panginoon, makasama po namin sila sa ganap na pag-aaral buhat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong gagawin, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. So magandang umaga pong muli sa ating lahat at tayo'y pinagpalang lubos ng Panginoon. So the indicators of relationship with God. So napakahalaga po nito sa mga katulad natin, maging sa mga Hudyo,
kung paano po makikita yung indicators na meron talaga silang relasyon sa ating Panginoon. Kanina, habang binabasa yung ating text, at talagang mapapansin nyo yung word na tuli o mga papatuli. So ito po ay napaka-controversial sa mga bagay na ito. Pero allow natin na ang biyaya ng Diyos ay magbigay na kaunawaan sa atin ito. Ito po ay hindi tungkol sa atin, pero we are collecting some idea to build the must differ in a strong relationship to our God. Kasi nga, alam natin na ang Hudyo, sila po yung pinangakuan ng Diyos. Tama? Sila po yung kinausap ng Diyos nung una para doon sa magandang plano niya. Yun lamang, ang nakakalungkot dito, dahil sila ang unang pinangakuan ng Diyos sa mga bagay na ito, maaring na-incline sa kanila ito, at yung overconfident nila, akala nila sa kanila lang yung salvation in the way kung ano yung gusto nila at yung alam nila, yun lang yung dapat mangyari. So that because we are under the law, ang mga Hudyo during the time. So iisa-isahin po natin to. At the end, pagbibigay lang po ako ng mga ilang arguments and the same time applications na pwede po nating i-apply sa ating mga sarili sa umagang ito. So let's proceed in verse 17. Sabi po diyan, ngunit ikaw ay nagsasabi na ikaw ay Hudyo, nananalig sa kautusan, ipinagmamalaki mong may kaugnayan ka sa Diyos. So ito po, yung confident dito ng mga Hudyo, behold, thou art called a Jew. Resist the law and make thy bush of God. So ito po yung makikita nating problema dyan. Dahil itong mga Hudyo na ito, during the time, talagang sila yung pinangakuan ng Diyos, parang ang tingin nila sa kanilang sarili, they are perfect people, perfect nations, and the perfect church, yun during the time. Na hindi nila naisip na ang bagay na yon ay hindi indicators na meron talaga silang tamang relasyon sa Lord. So ang ibig sabihin dito sa covenant ito, this is a covenant of relationship ng God sa mga Hudyo. At dito talagang overconfident nila sa kanilang sarili, kahit nagkakamali kami lang yung maliligtas. Para pag binigyan natin to ng konting application today, o yung significant nito, hindi hindi nakakagawa ng ganong uri ng kasalanan, tayo ay meron ng authorized to judge anyone. So hindi po yon. Dito makikita natin, dinirect ni Paul ang mga taga-Romans o kaya mga Hudyo doon dahil sa ganitong kanilang paniniwala. At sabi diyan, makes thy bush of God. Talagang iisipin nating mabuti. Walang tamang relihiyon, kundi dapat meron kang tamang relasyon sa Panginoon. Yung word na tuli diyan, that is indicators that God have a covenant to the Jew. Dapat po maging malinaw ha? Yung tuli na sinasabi dito, ito'y tanda ng covenant ng Panginoon kay Abraham. During that time, kasi nung panahon ni Abraham sa Genesis, hindi makikilala kung sino yung sumusunod sa Panginoon at nagtitiwala sa Lord. At ang indicators doon, kung talagang Abraham, sumusunod sila sa pananampalatayang meron ka sa akin, ito yung covenant ko, ito yung magiging tanda ng pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Kaya sabi niya dyan sa 18, sabi mo'y alam mo ang kanyang kalooban at mabuti ang mga bagay sapagkat itinuturo mo ito sa iyong kautusan. So sabi dyan ng 18, napakaliwanag na inaamin nila, you know what is God want to do, pero ang nakakalungkot po dito, hindi naman nila, verse 18, hindi naman nila ginagawa yung instruction of our God. So masyadong, ang tingin nila sa sarili nila, more excellent being instructed out of the law. Yun ang sinasabi dyan. Ang tingin ng mga Hudyo, ay kilala ko ang Lord. Nangako siya sa akin. Ito yung gagawin, ito yung pinapagawa niya. Kaya nga yung the law of Moses, katulad kanina, kung kayo maaga-aga, medyo relate po ito dun sa ating Galatian na iniisa-isa ko po kanina. Medyo ito konektado doon. So dito, makikita natin, the competent of the Jews, o yun doon sa word of circumcised, that is a way of a traditional way
na parang sinasabi nila na sila lang ang pwedeng maligtas. Dahil alam nila na pwede sila lang ang maligtas, yung mga human philosophy in the human perspective, yun na yun dapat masunod. Maging yung mga human o kaya yung life principle nila, yun yung dapat mangyari. Pero dito, matinding binabangga ni Apostol Pablo ang pananampalataya at paniniwala ng mga Hudyo. Kasi nga, katulad kanina sa Sunday School, bakit lagi yung kasalanan ang pinag-uusapan? Kasi itong mga Hudyo na ito, kahit sila yung magkasala, basta mag-offer sila ng mga sacrifice offering to God, clear na sila sa Lord. Hindi po ganon. Kaya madaling humatol. Kaya nga kuminsan may mga tao din ganon, ano? Whether na hindi tayo gumagawa ng ganong kasalanan, pero tayo, it's easy to judge. Tama? Ang dali natin silang hatulan, wala naman tayo kasiguraduhan, pero ang bilis nating humatol. Ito yung Hudyo. Ganito yung Hudyong paniniwala. Kaya nga sabi dyan, nalalaman ninyo, nakilala nyo ang Diyos, and you having learned from the law, and chosen what is right. Yung sinasabi nyo dyan, alam na alam nyo, very excellent nga kayo dyan, pero pagdamba ba, ipapakita ni Pablo kung ano pa rin yung ginagawa ng mga Hudyo. Verse 19, ang palagay mo ba'y taga-akay ka ng bulag, tanglaw? Tanglaw, sabi niya dito sa mga nasa kadiliman. Sabi niya dyan, ikaw ba confident that two selves in guiding the blind, the light which are in the dark? So sinasabi niya dito, sinasabi niyo kilala niyo ang Diyos, pero yung ginagawa ninyo, hindi akma sa pagiging kayo. Okay, parang makaka-relate tayo ng konti dito, no? Na kahit tayo ay Christian, whether na we do not know kung ano yung nasa isip mo, ano yung ginagawa mo, pero I'm sure, sa bawat sandali na nasa puso't isipan natin, alam na alam yun ng Diyos. At maaaring itong si Pablo, ginamit ng Diyos na maging lingkod para mangaral dito sa mga taga-Roma para i-remind sila dun sa overconfident nila dahil sila ang pinili ng Diyos para doon. Kasi pag share ko sa inyo ng konti, the pillar of salvation of the Jew. Ito po, medyo malalim ito ha. Ang pillar of salvation of the Jew, ang mga Jewish identity nila, yung pagiging nationality nila, yung pagiging tuli nila, ito po daw ay tanda na sila ay ligtas. Okay, pag nabasa natin yung Jeremiah 17, basta yung whole chapter na yon, talagang ipinapakita na doon, kaya sila ay naligtas dahil sila ay Hudyo. Okay, dahil sila ay, ang nationality nila ay Israel sila. Sa kanila lang galing si Jesus Christ, sa kanila lang galing yung mga heroes of the Bible. Yun ang kanilang pillar of salvations. And at the same time, sabi nila, dahil kami tuli. Pero yung tuli dito na tinutukoy, hindi sila tinuli para sila'y maligtas. Ito yung indicators that instruction of God, pag nagpaka-circumcise yung mga lahing yon, ipinapakilala na sila they follow the instruction of the Lord. Nakukuha nyo? Hindi yun na nakaligtas sa kanila. Hindi yung pagiging Hudyo nila. Hindi yung nationality nila ang makakapagligtas sa kanila. Kundi ipinakita ng Diyos kay Abraham na may pangako ang Diyos sa mga Hudyo. Hindi dahil nagpatuloy sila. Hindi doon. Hindi doon yun. So, pero yun ang pillar of salvation nila. Kahit hindi daw sila sumunod sa commandment of the Lord, we still save. Why? Dahil sila ay nasyon ng Panginoon. Ay, paano naman na tayo? Kung ganun ang prinsipyo, tama po ba? Paano naman yung grace alone na sinasabi? Kaya nga sabi ng verse 20, tagapagtayo ng mga hangal, ang mga nagtuturo sa mga bata, dahil natuklasan mo ang kautusan, ang buong kaalaman at katotohanan. So, ibig sabihin dito, yung instructor, ang kinakausap dito, yung mga Hudyo ha, baka sabihin nyo tayo ha, sabi niya, kayong mga tagapagturo ng hangal. Kaya nga kuminsan, maging sa ating Pilipino ngayon, yung mga tradition way o yung mga pagan culture ng ating pagsamba sa Diyos, hanggang ngayon pinapractices pa rin natin, tama?
Di ba noon, pananaw natin, no, hindi tayo Christian, ganito. Sisimba kayo, Pasko. Amen? Pag may kakasal, pag magpapabinyag, papasok kayo minsan sa church kung kailang lang may patay. That is the pagan culture. Napansin nyo ba? Medyo makaka-relate tayo dito. Ganun lang tayo. Minsan, hindi rin tayo sisimba dito, may kagalit kayo. Ganun din noon. Nagtatampo kayo, nakita niyo may mali yung isa, may mali yung manggagawa. Hindi na kayo sisimba doon. Tandaan nyo, remember this word. Kahit saan kayong simbahan magpunta, pag hindi tama ang puso nyo sa paglilingkod sa Lord, will become a meaningless or vanity. Walang tamang relihiyon, dapat may tama kang relasyon. Yun yung naging problema dito. Kaya nga sabi dito, kayong mga tagapagturo ng kahangalan, mga guro na mga babies, mga bata dyan, sa King James Version, without the force of knowledge, the truth in the law. Pag sinabing in the law, itinuturo ng mga Hudyo yung sang-ayon sa gusto nila at para sa kanila. Wala silang care sa ibang lahi. Tama? Pag sinabing gusto lang nila, doon lang Saudi, parang tayo. Gusto lang natin sa atin lang. Ayaw nyo doon sa kapitbahay. Ayaw nyo makasama sa church ito. Ayaw nyo makasama yung kaaway ninyo sa loob ng church. Tama? Pero ang sabi ng Panginoon in Matthew 22 verse 38, love your enemy as you love yourself. Yung Hudyo ganon. Yung Hudyo ganon sila. Kahit na sila ay hindi sumunod sa Lord, alam nila sila ang tama. So sabi pa niya dyan, sa verse 21, nagtuturo ka sa iba, bakit hindi mo turuan ng iyong sarili? Therefore, which that teaches other, teach not your thyself. Sabi niya dan. Nagtuturo ka sa iba, bakit hindi mo tinuturuan ng iyong sarili? Nagpipreach ka dyan, bakit nagpipreach ka na wag magnakaw, pero ikaw ay nagnanakaw? Christian, nagnanakaw po ba tayo? Siyempre, sasabihin nyo, hindi. Sasabihin nyo, siyempre, hindi. Amen? Pero yung oras lang para sa Panginoon. Okay. Amen? Siyempre, pag sinabi ko, ayun ba, nagnanakaw? Ano sasabihin nyo? Hindi ba't wala kayong Sunday school? Di ba? Nakikita nyo, ito yung bagay na dapat makita natin mga kapatid, na sa Jews, na kapanahunan na yon, yun yung pinagmamalaki nila. Yun yung ipinapakita nila. Nagtuturo sila wag magnakaw, pero sila nagnanakaw. Nagtuturo sila wag sasamba sa Diyos-Diyosan o kaya wag mag-adultery, pero ginagawa nila. Katulad sa Sunday School kanina, yung adultery, akala natin, pumapatol lang sa ibang babae, pumapatol lang sa ibang lalaki. Hindi natin alam yung adultery, yung ipinagpapalit mo sa Lord. Adultery na yon. Yung pinagpapalit mo sa Lord. Adultery na yon. Kaya nga itong mga Hudyo, alam nila yung katotohanan, hindi nila itinuturo dahil sinasanggahan nila yung kanilang ginagawa. Para baga, bawal magnakaw. Pero sila naman yung nagnanakaw. Yung bawal mag-adultery. Pero sila pala yung nag-adultery. Yun yung sinasabi doon. So, sisilipin lang natin ng konti yun, So, 22, sabi niya dito, sinasabi mong huwag mangalunya, hindi ka ba nangangalunya? Nasusuklam ka sa mga Diyos-Diyosan, ngunit pumapasok ka naman sa mga templo nila, makapagnakaw ka lamang. O, di ba? Ito, very, ang tawag natin dito, medyo metaphor ito. Hindi lang totoong nakaw ng mga bagay ang tinutukoy ni Paul dito. Kasi napansin niyo, doon sa panahon sa gospel, yung publikano bago yung Pariseo, yung publikano hindi makatingin sa langit. Ngayon, i-judge nitong Pharisees. Lord, tingnan mo po ito, hindi makatingin sa langit, makasalanan, dinadagukan. Alam niyo po yung logic? Yung gusto mong sumimba dito, ikinukwento mo ang buhay niya, sasabihin mo pang Kristiyano, ganun ang ginagawa. Ganun po yung pagnanakaw ng kasiyahan. Para bagang, we are trying looking someone do sa mga Paul shirt nila
at ikukwento mo yung kanilang kamalian, na kapag nakarating sa kanila, nahihiya na silang pumunta doon sa synagogue para magpuri sa Lord dahil tinitingnan mo pala yung mali niya. Di ba nakita nyo? Yung Pharisees, tinitingnan niya, sinasabi niya yung publikanong ito ay magnanakaw, makasalanang tao, maniningil ng bus, lahat na may pupula doon. Ganon. Kaya nga ang iglesia natin ito, sa Panginoon ito po ay bukas sa lahat ng tao. Amen? Kahit anong uri ka ng tao, bukas po dito. Dahil ito ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Hindi nasa ilalim ng kautusan. We are under the grace of God. Yan, sabi pa niya dyan, sinasabi mo huwag mangalunya o magkakaroon ng Diyos-Diyosan, ngunit pumapasok ka naman sa templo. Yung mga nagsisimba doon, anong ginagawa mo? Ninanakawan mo ng pagkakataon, makapokus sana sa pakikinig ng salita ng Diyos, kinakwento mo. Kung minsan naman, hindi mo nga kinukwento, pinipreach mo naman. O kaya minsan, nasa loob ka nga rin ng church, nakikinig yung katabi mo, bigla ka na lang tatawa, nag-i-scroll ka pala ng cellphone. Nakikita nyo pala yung post ni Sal Sweet. May mga ganong klase. Ibig sabihin, ikaw din. Ninanakaw mo rin yung kasiyahan nila. Ninanakaw mo yung moment na iiyak na sana. Uy, si ano baga? Nagkakantahan na. Masayang papalakpak na. Tatanungin mo pa. Ninanakaw natin yung saya. Kaya hindi nabalik yung iba. Ganun yung mga Hudyo. During the time. Bago ikaw ayaw mo sumimba, magyayakag ka pa. Huwag na. Next na lang. Outing muna tayo. Di ba? That is the way of Satan's works. That is a pagan culture. Na hindi ko mo sinasabi ng mga Hudyo na sila pinangakuan. Tama yun. May covenant sa kanilang Panginoon, pero hindi yan indicators na ikaw ay may tamang relasyon sa Lord. Yun ang sinasabi dyan. Kaya sinasabi niya dyan na hindi ko mo kayo ay Hudyo, kayo lang ang maliligtas, pero nagnanakaw kayo. 23, ipinagmamalaki mong saklaw kayo ng kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ang Diyos sa pamamagitan sa paglabag mo sa kautusan. Okay, I'm making the bush, the law, through the breaking the law, dishonorous, though God. So, sabi mo, alam niyo yung kautusan, pero kayo mismo ang unang-unang hindi sumusunod doon. Kasi pag nakita nyo, ang covenant lang naman kasi pinangahawakan ng mga Hudyo, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Diba? Nabasa nyo na yung tablet of law? Alam nyo yung 10 utos ng Diyos? Huwag kayong sasaksi. Basahin nyo na lang sa Deuteronomy. Hindi ko isa-isahin dahil hindi kasama sa passage. Pero doon nababasa nila, ginagawa pa rin nila yun. Kaya basta ang confident nila dito, mga kapatid, sila ligtas, not because Jews sila. Pero hindi yun tungkol doon. So sabi pa niya dito, dahil saklaw sila, madali na silang lumalapastangan. Parang sa panahon naman natin itong verse 23 na ito, dahil tayo'y saklaw ng biyaya ng Diyos, sa panahon natin ngayon, we are under the grace, madali na nating kalimutan ng Panginoon. Pag ayaw mo sumimba, hindi ka nasisimba. Pag ayaw mo dun sa church, may ayaw ka dun sa loob ng church, hindi ka na rin sisimba dun. Parang ganun din yon. Lord, the same, the way of ng paglilingkod sa Lord. Kaya yung iba, pag hindi sumisimba, dahil nakakarinig ng ganito, sisimba lang pag may kailangan. Hindi na nga tuloy sumimba. Kasi ginaganon natin. So mali po yun. So this is the argument of Apostle Paul. The circumstance has the value only accompanied by obedience to the law. Pag nakita niyo po yung anak, paki-fast forward, verse 25. Sabi niya dito, mahalaga lang sa inyo ang pagiging tuli kung tinutupad niyo ang kautusan, subalit lumalabag naman kayo dito. Ito yung argument ni Apostle Pablo. Bibigyan ko po yung 4 na argument dito. Sabi ni Paul dyan, magkakaroon lamang ng accomplishment o katunayan yung pagiging tuli na yan kung kayo ay sumusunod sa kautusan.
Hindi common nagpatuloy itong mga Hudyo kahit hindi nila sundin yung law. Ang mahalaga sa kanila, yung inutos ng Diyos patuloy kami, siyempre madali lang yon, tama? Siyempre madali lang yun, mga lalaki. Madali lang yun eh. 3 days magaling na eh. Yung pagsunod sa law, yun na napakahirap. Kaya akala nila, nakasunod kami. Okay na kami sa Lord. Kaya minsan, ganito rin sa atin. Halimbawa, sumisimba nga tayo, pero out of love. O kaya, we are trying to attending the service of the Lord that looking your obligation. Mali pa rin yun. Kahit tayo nasa loob ng church, sisimba tayo dito that because yung mindset natin naka-incline sa atin, that is our obligation. That is wrong. You do it, the service, you do it, attending the service, that because alam mong mahal ka ng Diyos. Pero obligation, di yun. Kasi ganun din dito eh. Sabi niya dito, yung tuli, nagiging totoo lamang yan kung keeping the law. Pero kung nilalabag ninyo ang law, walang kahalagahan ang inyong pagiging tuli. Parang tayong Christian, hindi mahalaga na kayo'y nabautismuhan. Ang mahalaga, alam mong ligtas ka, kaya ka binautismuhan. Hindi mahalaga kung anong uri ka ng tao, pero mahalaga sa'yo at alam mong mahal ka ng Diyos. Yan ang tinutukoy dyan. Kasi itong mga Hudyo na ito, dahil kami ang pinakakuha ng Diyos. May liability kami for the salvations. First of all, we are a chosen nations. We are the Jew. Kami ang may covenant between the circumcised. Kami lang yun. That is wrong idea. Kaya nga sabi dito ni Paul sa mga taga-Romans, mabuti ang pagpapatuli kung sinusunod ninyo ang kautusan. Kaya nga sabi niya dito, yung argument ni Paul, magkakaroon lang ng value ang pagkatuli na yan kung patuloy na sinusunod yung inuutos ng Panginoon. Nakuha nyo? Kaya nga tayo, mga kapatid, alam nyo, ang problema natin mga Christian today, kaya hindi tayo lumalago, hindi nyo pinipiling lumago. Hindi natin pinipili yung mga bagay sa buhay natin kung paano tayo lalago. Ang gusto lang natin, kung ano yung suitable at maluwan sa atin, yun lang tayo. Di bali lang hindi masunod ang gusto ng Diyos, basta masunod yung gusto ko. Ligtas naman ako eh. Parang ganun Pero the indicators na you have a right relationship to God, may transformation po nangyayari. Amen? Okay, verse 26, second argument. Yung mga hindi tuli who obey the law are counted as the circumcised. Yun verse 26. Sabi niya dyan, kung hindi naman tuli ay gumagawa batay sa panuntunan ng kautusan, hindi ba siya may tuturing na tuli? Ito na, magandang argument. Paano naman ito sa hindi tuli? Pero, nagsusumikap na gawin yung nais ng Panginoon. Yung word na, nagsusumikap. Hindi pinipilit, kahit galit, sisimba, kahit wala sa loob. Sisimba pa rin. Yung iba kaya late, hindi ko lang alam kung gusto niya sumimba. Kasi ang mindset ko, if you want to give a highest praise to God, kahapon pa lamang, planchado ng damit mo. Kahapon pa lamang, yung alarm clock mo, tutunog na yan ng alas 4. Di ba? Tama? Are you agree? Agree kayo? Pero pag outing kahit walang alarm, hindi pa naputok ang liwanag, putok ng sinaing. Nababaunin. Amen? Are you agree? Kaya sabi niya dito, therefore, if yung mga hindi tuli, keep the righteousness of the law, shall not be uncircumcised, be counted na tinuli. Kaya sabi ni Paul, inaaway niya itong mga Hudyo. Maigi pa yung mga hindi tuli. Pero ginagawa yung gusto ng Panginoon. Para bagan sa panahon natin, maigi pa itong mga tao makasalanang ito na andun sa loob ng simbahan at totoo ang kanilang pagsisisi. Totoo ang kanilang ginagawa sa Panginoon. Are you agree? Hello? Good morning po.
Nandiyan ba kayo? Mamaya, mas maganda. Yun po yung magandang argument dito. Medyo magkakaroon tayo ng confident, God is just. Kasi last time we are talking about the principle of the judgment of our God. Yun po yung napakaganda. Kung gusto nyo pong i-review yun, yung mga bagay na yun, sa YouTube channel ko po, nandun lahat yun. Ano? Pakipalo na lang po. Kung ayaw nyong ipalo, bahala kayo. Pero sinasabi ko lang sa inyo, yung itinuturo ko dito ay tuhog ito. Meron tong pinaghuhugutan, hindi katulad ng hugot nyo. Sinabi lang ng kapitbahay, todo ng hugot nyo. Ito meron talaga based on Bible saturated. So, doon sa mga hindi tuli, pero sumusunod naman sa law, are counted na sila ay tuli. Yun ang sinasabi ng verse 26. Pangatlong argument dito, dyan sa verse 27, sabi niya dito, kaya nga ikaw Hudyo nasa ilalim ng kautusan, ngunit hindi naman tumutupad, ay hatulan ng hindi tuling tumutupad sa kautusan. Ayan, ito na, ito, maganda ito. To those who are circumcised but breaking the law pays of condemnations. Pansinin niyo po yan. Sabi niya dyan, sa mga hindi tuli, which is by nature, it is fulfill the law. Alam mo, yung mga hindi tuli pero sumusunod, they just di. Sabi niya dyan, sila yung mahatol. Kaya nga kuminsan yung Christian, ito ha mga kapatid, maging honest tayo. Pag linggo at nakita kayong hindi sumimba, malalaman kayo ang membership ninyo dito sa gawain ng Panginoon. Akala ko Christian yan. Tama? Bakit wala sa simba? Bakit Christian yan? Nagpapatalok ng linggo. Bakit Christian yan? Nasa outing. O, di ba? Kaya kuminsan, tama, sabi ni Paul, kaya nga yung mga hindi tuli, mayroong karapatan to judge by who the lettering cause of ambush in transgressions the law. Nagpapakilala tayong Hudyo, pero kayo ang pangunahing lumalabag, kayo ang pangunahing hindi tumatayo. Parang ang Christian din sa panahon ngayon, no? Christian, kakain, susubo na lamang, wala nang panalangin. So, indicators that you are Christian, everything that we have, magpapasalamat ka sa Lord. Yun yung kaibahan na nung hindi tayo Kristiyano, pag naandyan sa lamesa ang pagkain, kakain na lang. Pero pag ikaw ay Christian, hindi ka papayag. Every single blessings that we have, pagpapasalamat mo yun sa Lord. Amen? Nakuha nyo? Ito yung mga Hudyo. Sabi niya, kaya kayo nahatulan eh. Kaya nga kumisan, wala ko mga Kristiyano yun, ba't mga chismusa? Bakit alam yung buhay ng iba? Yung buhay ng kanyang anak, hindi niya alam? Yan, diba? Hindi ka pastor yan, si Mark, yan na. Nadamay na. Pananagutan niya yan sa Lord. So anyway, ganun ano. Parang kanina, sabi ko kanina, pag pupunta tayong outing, hindi pa kayo nakakaligo, nakapost na kayo. Amen? Tama? Walang problema doon. That's good. Pero sumimba kayo ng linggo na ipiplex ba nyo? Salamat po doon sa mga nagpiplex pagka sumisimba sa linggo. Saan man kayong church, i-flex nyo, ipakita nyo every Sunday. So church muna ako, after that, nasa bukal kami. Okay lang yun, at least, nauna yung ano. Yung para bagang yung galaan, madali natin sabihin in public way. Pero yung ginagawa mo para sa kabanalan, hindi mo mapabalik. Eh sabi dito, kaya yung mga hindi tuli, o kaya sinasabi niya dito, kaya yung mga hindi Hudyo, pero sumusunod sa gusto ng Panginoon, judge thee. Sabi niya dyan, nahatulan kayo. Kaya yun ang isipin nating mabuti. Kaya nga, ang argument dito ni Paul, kaya nga yung mga tuli nga, pero they are always breaking the law, facing the condemnation. Kaya tayo, pag tayo ay kinomdem ng iba sa pagiging Kristiyano natin, pag ginagawa natin, magpasalamat ka sa Lord, manahimik ka na. Huwag ka nang lalaban. Tama? Kaya nga mayroong pag-aaral, yung maggal, yung sawano, pag nilulok ka niyan, huwag nang piliting lumabas kasi masasaktan ka lang. Kung gusto mo pang mailigtas ng buhay, sikapin mo malulun ka para hindi ka matusok-tusok nang mamatay ka ng tuluyan. Ganun eh. Yun ang dapat nating makita dito. And then the last argument dyan, yung verse 28 to 29. Anak, 28 muna. Sabi niya dyan,
Sapagkat ang isang tao na hindi nagiging Hudyo dahil sa panglabas na kaanyuan o dahil sa kanya'y tinuli sa laman. So dito, 28. Ito yung argument niyan. Ang tunay na Hudyo ay hindi nakikita doon sa panglawas, yung inwardly. At hindi tungkol doon sa tuli, kundi tungkol doon sa loob ng puso. In the heart, not just in the flesh. Ang tinutukoy dito ni Paul, ayan outward, in the flesh. Ang tinutukoy dyan, for he is not a Jew which is the outwardly, neither is that circumcision which is outward in the flesh. Hindi tungkol ito sa may pinutol sa'yo, may inalis sa'yo. Ang tungkol sa pagiging Hudyo, doon sa puso na binago ng Diyos. Yung para bagang Kristiyano, if anyone's in Christ, he is a new creation, the old is gone, the new has begun. Ay kahit ganda ng suot nyo ngayong umaga, pero yung puso natin hindi totoo sa Lord, vanity yan. Our God, the Almighty God, our Abba Father, they always examining our heart, not your physical appearance. Kahit maghulog kayo dito ng 1,000,000 today, kung pambubush lang yan, vanity yan. Kung naghulog ka naman ng 5 piso, na buong pananampalataya at pagtitiwala sa law, ibibless yan ng Panginoon. Are you following? Yan ang sinasabi niya dito. Ang pagiging Hudyo, hindi tungkol sa pagkatuli eh. Ang tungkol yan, anak 29 na, patungkol yan dun sa ating mga pusong binago. Hindi ko mo ikaw walang kasalanan, pero pag may nalaman ka may kasalanan, madali ka nang umatol. Kaya wala sa relihiyon eh. Nasa pagbabago mo ang pagpapaunlad ng ating pananampalataya. Kasi sabi niya dyan, but he is a Jew which the one inwardly in circumcision is that of the heart. Ang tinuli o kaya ang binago ay yung puso. Kaya sabi niya dyan, in the spirit and not in the letter. O those praise not of men but of God. Sabi niya doon. Yun yung tinutukoy niya. Kaya yung argument dito ni Paul, tingnan niyo mabuti. Ang mga tunay na Hudyo, one who is inwardly circumcised in the heart, not just in the flesh. Kasi pagka pinaliwanag ko sa inyo na medyo malalim yung word na ox opera o parata, ang tinutukoy dito ng mga kahit mga Kristiyano ngayon, yung word na ox opera o parata, basta siya'y nabautismuhan, basta siya'y sumisimba, basta siya'y nalalangin, basta siya'y nagtuturo siya, basta gumagawa siya ng mga bagay na ito, okay na yon. Ibig sabihin, for inwardly lang yon. Yun ang paniniwala ko minsan kahit tayo. Ay, kahit saan simbahan naman ako sumimba, okay yun. Hindi okay yon. Kahit saan kang simbahan, basta okay yung puso mo, doon palang papasok ang pagiging totoo. Amen? Are you following? Yun yung sinasabi ng opera o yung operata na sinasabi na paniniwala. Binabanggit ko lang yun. That's called the general approach for the universal Christian today. Yung iba naman, pagka hindi ka baptist, hindi tama ang bautismo mo. Pag hindi ka sa iglesyang ito, papasok, hindi ka maliligtas. That is we call the oxra opera o operata na sinasabi. Yun yung paniniwala natin. Ay, hindi ako nabibilis doon sa sambahang Kristiyano kasi si pastor, kasi si yung katabi ko. That is wrong idea. That is extra opera o kaya yung operata na yan. Prinsipyo ng tao yun. Hindi prinsipyo ng Diyos yun. Ganon din ito mga Hudyo. Kaya sabi diyan, but the Jew is a Jew which one inwardly in circumcisions that of the heart. Sa puso. Yun ang sinasabi niya, mga kapatid. Kaya pag sinabing sa mga lalaki, pag pinag-usapan natin itong mabuti. Ito sa mga lalaki, may lalaki dyan, pakitaas sa kamay. Mga lalaki, taas mo ang kamay. Maniwala kayo sa prinsipyo yung sasabihin ko. Noon tayo yung mga bata-bata pa, pag sinabihan kang supot ka, ano nararamdaman mo?
Dalawa lang yun, if ever nahihiya o nagagalit ka. Kaya magpapatuloy ka. Amen? Oh, nagkakayanan, oh. Uy, baka hindi pa nga, ha? Hindi, ibig sabihin ko lang, yung ating paniniwala, no, ganito, kapag sinabihan kang hindi tuli, anong tawag sa atin? ayan, okay na, kayo nagsalita. So, parang ganito, pag, in the way of for being a Christian, pag sinabi niyang, supot kang Christian ka, hindi ka pa totally na bago. O ha? Nakukuha niyo? Nakukuha niyo? Oh. Pag sinabi sa'yo, para ka naman hindi totoong Kristiyano, ano mararamdaman mo? O ba, nangahatol ka? Pa! Ayun. Hindi nga talaga Kristiyano, nanuntok eh. Nakukuha niyo? Yan yung sinasabi dito ni Paul sa mga Jewish. Kaya siya nag-a-argue, kaya kayo nahatulan ng mga hindi Jewish, dahil kayo, sabi ninyo, kilala niyo ang Diyos, nasa inyo ang tablet of stone of the law, pero kayo ang first, the breaking the law. Kaya yun. Kaya tayo minsan sabihin din natin, Kristiyano ako, pero kayo ang pangunahing wala doon sa simbahan. Buti pa yung mga anak nyo nauuna. Diba? Are you following? Hindi naman masakit, ano? Okay lang, no? Okay pa kayo? Okay. So, life application. Ito na po. Hindi ko napapalalimin pa. Life application. We are trying to looking ourselves kung paano tayo naglilingkod sa Diyos ngayon. Kasi itong mga Hudyo na ito, ang paniniwala nila dun sa Ox Opera, yung operato na ito, kahit hindi na ako maging totoo sa lahat ng utos ng Diyos, ako naman ay Hudyo. Nakukuha niyo ito word? Listen very carefully. We are trying to looking ourselves kung paano tayo nagsiserve sa God. Ito yung sinasabi ni Paul, maging sa ating panahon ngayon. Tingnan niyong mabuti kung paano tayo nagpapakita o kaya your indicators that you have a real relationship to our God. Tama? Yun yung isipin natin ngayon, mga kapatid. Sa panahon natin, ha? Tapos na tayo sa audio. I-apply ko lang sa ating mga buhay. Subukin yung mabuti kung paano natin ipinapakita na meron talaga tayong relasyon sa Lord. Okay? Ito, number 1, halimbawa, mag-asawa. Kasi tayo, we are the bride of our Lord Jesus Christ. Amen? Okay, si Jesus ang groom. Mag-asawa. Ngayon, pag yung asawa, 10 taon nang hindi inuuwian, anong pakiramdam ng asawa? Ha? May iba ka na. Okay. Hindi ka kinakamusta. Hindi ka kinakausap in a day. Hindi ka binibisita in a week. May iba ka na. Parang sa atin ngayon. Kung totoong ikaw ay bride ng ating Panginoong Jesucristo, how important to you like this day? Ano ang kahalagahan sa iyo ngayon bilang ikaw ay bride ni Jesus Christ? Ano ang kahalagahan sa iyo ng araw na ito? Amen? Nakukuha nyo? Are you following? Sa ating application. Gaano kahalaga sa iyo ng araw na ito? This is a meeting o dating place natin together with the presence of the Lord, together with the congregation. Yun ang isipin nating mabuti. Ikaw nga lang, yung boyfriend mo, pag hindi nag-chat sa'yo ng ilang minuto, kaya hindi na-replyan, gulit na gulit ka. Amen? Mga kabataan, totoo? Yung halimbawa, yung Mother's Day special, hindi kayo niregaluhan? Di ba magtatampo na kayo? Ay di lalo na itong Panginoon natin na in-offer ang kanyang sarili para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Pwede pa palakpakan natin, Lord. Hindi po ako nang-aawayan. Gusto ko lang, let me know as, parang gusto kong i-enlight tayo ngayon. Sabi ko sa inyo ngayon, ang paglilingkod natin sa Lord, papalalimin natin na mas malalim. Pangalawa, what is the kind of service that you or we have today? Ano bang mga service na meron tayo para sa Panginoon? Pag-isipan natin mabuti yon. Hindi natin titingnan yung nakaraan linggo nyo. Huwag nyo tingnan yun, tapos na yun, tama?
If ever na nakaraang linggo di ka sumimba o kaya nakaraang taon di ka nagsimba, wala nang problema doon. Yung case na yan, that is closed. Amen? Ang bagong bukas na kaso ngayon, yung mga susunod na linggong ibibigay sa atin ng Panginoon. Paano natin to gagawin? Amen? Okay, baka sabihin nyo, si pastor, ako na naman pinatama, may 3 buwan, 5 buwan ako dito. Hindi kayo yon. Kasi wala na tayong pakialam sa nakaraan na. Kaya nga yung iba, hindi makalaya-laya, binabalik-balikan eh. Yung problema pa nila noong 1947, dala pa hanggang ngayon. Gusto kagad bumuo ng World War V. Wala na tayong pakialam for the past thing. Kung babalikan man natin yung mga past event ng buhay natin, we are looking for the earning a lesson. Amen? Kaya titingnan natin yung service natin. Pangatlo, saan pa nakapokus ang buhay natin ngayon? Itong mga Hudyo na ito, pag binalikan ko, dahil sila ang pinangakuan ng Diyos, ang focus nila, okay lang kahit di kami sumunod sa Lord, okay lang kahit di kami mag-tithes, okay lang kahit wala kaming gawin. Kami naman ay tuli. Parang gano'n Kami naman ay nasyon ng Diyos. Sa panahon din po natin, gano'n okay lang yan. Mabait naman ng Diyos. Tandaan niyo po ito, baka ito pinangahawakan natin na ang grace ng Panginoon, huwag nating sasamantalahin. Okay, anak, paki-plus ng isa. Romans chapter 5, verse 20. Pansinin niyo po itong verse na ito, ha? Baka kasi yung paglilingkod natin, yung focus natin, doon lang sa trabaho niyo, doon lang sa anak ninyo, doon lang sa asawa ninyo, doon lang sa plano ninyo, hindi maganda yon. Hindi maganda yon. So ito, sabi niya, tatagalogin ko. Ayan, moreover the law entires the offenses might be bound, but we are sin abounded, the grace did much more than abound. So sabi diyan, habang dumadami daw ang pagkakasala, okay ha? Habang dumadami daw ang pagkakasala, mas dumadami ang habag ng Diyos. Sasamantalahin ba natin yon? No. Verse 21. 21 anak. Yan. That the sins are resigned unto the death. Sabi niya dito, pero yung kasalanan, magbubunga yan ng kamatayan. Anong pinapatay? Totally, we are dead? Physically? No. Ang pinapatay dyan, yung service natin sa Lord. Yung joy of salvation, wala nang kasaya-saya sa'yo kasi wala nang kahalagaan sa'yo yung ginawa ni Jesus. Kaya pala yung iba, okay lang di sumimba, the grace is abound. Sumasagana yung habag ng Diyos pag nagkakasala. Huwag nating sisiguraduhin yan. Delikado yan. Kaya yun ang titingnan natin. So, ang buhay natin ngayon, makikita natin kung ano tayo. Nakikita niyo po ba ang buhay natin kung ano tayo? Sa paglilingkod sa Lord na tinutukoy ko, ha? Makikita niyo yan. Hindi ko alam yan. Maybe your intentions, hindi ko alam yan kung gaano tayo katotoo. Alam din natin kung ano nasa loob natin ngayon. Tama? Ano nasa loob nyo ngayon? Dami bagang labahin. Nahiya ako sa Lord, linggo. Di ba? Kaya yung iba parang sinisilihan ng puwet, pauwing-pauwi, ano? Kaya nga binabawasan ko na yung oras ng messages ko para makauwi kayo eh. So ito pa, madali tayong madala ng mga pangyayari sa buhay natin. And also, we are affected our service sa Panginoon. Napapansin niyo po yun. Pag may mga problema tayo, nakakalimutan natin sumimba. I will ask individually. May problema tayo, amen. Kapag hindi ka sumimba, nabawasan ba? Mga kapatid, may problema ka malaki. Huwag kang sumimba. Ang tanong ko, nabawasan ba? O kaya may problema ka, umatid ka sa church. Ang tanong ko sa iyo, nabawasan rin ba? Maliban na baguhin o ipabago mo sa Diyos ang puso mo, mababago yun. Hey, ano pakaisipin natin sa ating love applications? Ito, reflections. Number 1, the church members is not guarantee unless our heart is changed. Yung pagiging member natin sa church, no guarantee yan. Maliban na ang puso natin, mabago.
Hindi ka natitingin sa kanila kahit sila late dumadating basta maaga ka, kahit hindi sila sumimba last Sunday, basta sisimba ka. So, ito tandaan natin, i-reflection natin, yung pagiging member natin dito ay walang kasiguraduhan unless yung puso natin na bago. Na bago. Pakisabi po sa ating mga sarili, na bago. Oo, na bago. Pangalawa, the knowledge is not enough. Kaya tayo sumisimba, hindi lahat ng prinsipyo nyo tama yan. Yung gusto lang natin panghawakan, yun lang ang ating papaniwalaan. Kaya nga minsan ganito, no? Halimbawa, may makita kayo sa kapatiran natin. Oh, wag na yan, sa kapatiran, baka magturuan kayo. Ako, may nakita kayong mali sa akin. Dahil lang, alam nyo lang sa Biblia, ang dapat ang manggagawa ay hindi kinakakitahan ng ganito, panghahawakan nyo na yon. It's very dangerous yon. So sabi sa Bible School, a little knowledge is very dangerous. Kaya tingnan natin yon. Pag hindi ka sumisimba, what do you think to yourself? You're enough of knowledge about the Lord? And is it to neglect our service to God? Tanungin niyo yung mga sarili ninyo, paano kayo naligtas? Alam na ba natin paano tayo naligtas? Kung medyo may question pa dyan, pwede kayong punta dito, mag-usap tayo. Pero kung sasabihin mo na, sapat na karunungan ko, kahit wala ng simba-simba, kahit wala ng prayer meeting na yan, kahit wala na yung Angelus prayer na yan tuwing Sabado, alam ko naman, that is wrong. Kaya, knowledge is not enough. Pangatlong refleksyon na dapat natin makita, religious rates do not save. Alam niyo, yung mga religious rules natin, o kaya yung rates natin, hindi po yan nakakaligtas. Kahit na tayo ay buong buhay natin ay sumimba, kung ang ating sinisimba lang ay yung relihiyon at yung pastor, mali din po yan. Kasi itong mga Jews na ito, ang pinangahawakan lang nila, yung pinapaliwanag ko sa inyo kanina, may covenant sa amin ang Diyos. Tama? Yun ang pinangahawakan ng mga Jew. Kasi kami Hudyo. Yung iba naman tayo, ang pinangahawakan natin, kami po ay Kristiyano. May Kristo na kami. May Kristo na hindi binabang puso. Kristiyano ba yun? Hindi. Yun ang problema natin. Magpupunta sa church, kung di maaayos ang puso at relasyon sa Diyos, wala din po yun. Kahit na anong ganda ng preaching meron dito sa group natin, tawagin na natin religion yung meron tayo, pero our focus for our relationship to God. Yung indicators, we have a great relationship to God. Pag pupunta tayo sa church na hindi ayos ang puso natin at relasyon natin sa Diyos, wala din po yun. Tandaan po natin yun. Hindi ko sinasabing wag na kayong sumimba kung ganyan ang puso ninyo. Pero meron kayong matututunan every Sunday, every Miyerkules. At kasama na rin yung warrior, meron na rin kaming maikling debosyon. Basta pakinggan nyo na lang yung mga verses kung di nyo maunawaan yung mga explanation. Yung verses na lang. And then number 5, God judge is based on the truth. Ito mga kapatid, last time we are talking about ito. Huwag tayong magsasabi na, Lord, hindi mo ko hatulan yan. Tandaan natin to, before I close. Marami ng mensahe ang pinarating sa atin ng Lord. Ipinaunawa na kung ano tayo at kung sino tayo. Hindi natin pwedeng sisihin ng Lord pag hinatulan tayo. Tama? Kaya nga sa Pilipinas, masusing pinag-aaralang mabuti yung mga kaso. Tama? Maaring nadidetain habang pinaprocess yung kanyang case. Pero hanggat hindi siya naputunayan, na-accuse talaga na siya ay gumawa nun, ikukulong siya. Tama? At ang there are a lot of evidence na talagang nagpapakita na meron kang kasalanan. Pero itong ating Panginoon, there are a lot of good things showing us and wonderful thing, the splendor plan of our God. Ipinakita niya ng lahat sa atin. Amen? Pero ang problema, hindi natin pinaniwalaan.
Kaya wag tayo magtataka mga kapatid kung bakit tayo hinatulan at hahatulan ng Diyos. Hindi nagkulang ang Panginoon sa atin ng paalala at pagtuturo. Ang kulang, hindi natin to pinangawakan. And then lastly, lagi kong sinishare ito, mahalaga ito, salvations come through our Lord Jesus Christ or Christ alone. Yung kaligtasan. Hindi ko mo sumisimba yung asawa mo, may liligtas mo na yung buong pamilya mo. Hindi po yun. Ito last time, ito yung sharing namin. Yung pamilya nyo po, that is territory. We are calling territory, tama? Yung pamilya nyo po, yung tahanan nyo, territory po yun. Halimbawa tayo, Christian tayo. Sino po dito isa lang Christian sa kanyang pamilya? Pakita sa kamay. Ikaw lang doon sa family mo, Christian. Hindi po kayo, pamilya nyo, Christian. Okay, wala. Halimbawa ako, isa lang sa aming family, Christian. Ang tawag sa akin, I am a territory of our Lord Jesus Christ. Amen? Gusto ng Panginoon palawakin yung teritoryo niya. Ngayon, dinala ko dun sa family ko na isang teritoryo. Tama? At yung teritoryong family mo na yon, kinakailangan mo ma-saturate yun para maging teritoryo din ng Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, I not lose my hope na ang buong pamilya ninyo ay magiging teritoryo ng Diyos maliban kayo ay maging totoong teritoryo ng Panginoon. Kasi madali nang isaturate yung family ninyo kung yung puso mo saturated na ng Panginoon. Nakukuha nyo? Alam nyo po, magandang explanation ito. Nakuha ko ng 3 minutes. Yung ibinigay ng Diyos yung land of Canaan sa mga Israelita, nagpadala siya ng 12 tiktik or maybe the spy. Hindi para tingnan yung mga malalaking tao doon. Hindi pinapatingnan ni Lord yung mga adversity doon, yung mga risk doon. Hindi yun ang pinapatingnan ni Yahweh. Ang pinapatingnan doon ni Yahweh, tingnan mo kung gaano kayaman yung land of Canaan. Yun ang pinapatingnan niya. Okay? Tingnan mo yung kayamanang meron doon. Yan ang pinapatingnan ng Lord doon. Pero yung 12 lipi na yon, ang tiningnan ng 10, mga higanti ang tao. Magagaling na mga warrior, mga heroes. Magagaling yung mga karakter ng ML. Parang ganun Yun ang tinitingnan nila. Ang taas ang level. Masyadong makapangyarihan yung kanyang karakter. Mga ganun ang tinitingnan nila. Pero hindi nila natingnan yung kayamanan na meron doon. Kaya nung nag-report sila, 12, yung 10 is negative. Pero yung dalawa, si Caleb at saka si Josue, nag-report, ang lalaki ka ng ubas doon. Talagang ang ganda ng tubig, matatawag nating pulot-pukyutan. Ibig sabihin, talagang pinagpala yung lugar. Talagang mayaman yung lugar. Okay. Alam niyo yung lesson doon? Sabi ni Caleb at saka ni Josue, kung ibinigay sa iyo ng Diyos yung territory niyan, kahit gaano pa karis, kahit pa Nepenim, yung Nepenim, higante, ang mga tao dyan sa Kanaan, basta sinabi ng Diyos, ilalagay niya tayo doon, masasaturate natin yung Kanaan. Nakukuha niyo, are you following? Ito mga kapatid, isipin niyo mabuti ang ating application. Ikaw ay teritoryo ng Diyos. Dinala ka niya dun sa iyong pamilya. Okay? Dinala ka niya sa iyong pamilya. Kung ang Diyos ang nag-utos sa iyo na yung family na yan ay isang kayamanan, dinuturing po ba niyo yung pamilya niyo kayamanan? Baka sinasabing, hindi, puro utang Hindi, pag yung family mo, tinuturing mong kayamanan galing sa Lord, gagawin mo ang lahat ng the best mo para yung puso nila, yung buhay nila, maging teritoryo ng Diyos. Amen? Pwede pa tayo for the last part? Pwede pa tayong tumayo? Remember this word. Yung Hudyo, mga kapatid, inaangkin lang nila yung kaligtasan. Listen very carefully. Yung mga Hudyo, ang gusto nila, sila lang yung maligtas. Kuha nyo? Pero ang gusto ng Diyos, ikaw at ang pamilya mo ay makaranas ng pagmamahal ng Panginoon. Kaya huwag kayong titigil mga kapatid na manalangin for your family.
You never been stop your praying until the day na kayo at ang buong pamilya mo nasa panan ng Diyos. Amen? Sarap po ba yun? Saan kayamanan yun? Yung anak mo, yung magiging apo mo, dire-diretso sa paglilingkod sa Lord. Kaya nga sinasabihan ko yung ating mga kabataan, you are the next generations. Umattend kayo ng prayer meeting, umattend kayo ng warriors, para yung mga sunod na henerasyon ninyo habang hindi nabalik ang Panginoon, makapagpatuloy sa ginagawang nais ng Panginoon. Amen? Kung hindi pa po natin nagagawa, mga kapatid, we give a time to pray our God, ask to God na, Panginoon, yung pamilya po namin ay kayamanan na galing sa iyo. At gusto po namin kung paano si Caleb at Josue nagpakatapang na lusubin at sakupin ng Kanaan, gawin mo po sa amin ito. Dahil ang salvations ay para sa lahat. Amen. Sige po, pray tayo. Let us close our eyes. Huwag mong tingnan yung katabi mo, madidismaya ka dyan. Tingnan mo ang Panginoon. Tingnan mo yung pamilya mo sa iyong isipan. Tingnan mo yung kalagayan ng iyong asawa, yung iyong anak. Paano na lang pag hindi sila sumamba sa Panginoon? Paano na lang pag hindi nila tinanggap na sila'y makasalanan, mapapahamak? Saan sila pupunta? Sino yung mabuti, mga kapatid? Pag din ako ang titingnan ninyo, dahil ako ay meron din pagkukulang. Ang tingnan ninyo yung kabutihan ng Panginoon. Tingnan nyo ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Pag-pray mo yung family mo, Lord, hindi mo siya binigay last year, baka ngayon ibibigay mo, pero I commit and I surrender myself before you. I will continue attending the service. I will continue to praying. Patuloy akong makikipanalangin hanggang isang araw. Yung simbahang ito ay pinuno ng aking pamilya. Hallelujah. Let us pray. Father in heaven, we thank you for this time. Turuan mo po kami at ipakita mo po sa amin that indicators that we have are real, na meron po kami talagang tunay na relasyon sa iyo. Kaya Panginoon namin Diyos, nagpapasalamat kami sa mga pagkakataong ito na kayo ang aming Panginoon at Diyos na patuloy na magpala sa aming kalagitnaan. Tulungan mo po kami at patuloy kang pumilos sa buhay namin. Patuloy mo kaming tulungan upang yung pamilya namin ay maging teritoryo mo. At maunawaan din namin na ang kaligtasan na ibinigay mo para sa aming lahat. Kaya Father in heaven, we ask for another strength coming from you. We ask a real wisdom coming from you. Mari Lord na hindi kami nagiging conscious sa aming mga ginagawa ngayon na paglilingkod sa iyo. At Lord God, ituloy mo rin sa amin kung ano yung mga dahilan bakit yung family namin until now ay hindi pa namin nakakasama. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, pagpalain mo kami, samahan mo kami sa mga pagkakataong ito. Huwag mo hayaan na yung bawat araw na meron kami ay hindi namin magawa yung dakilang mandato mo po sa amin. Kaya Panginoon, naniniwala ako dito sa gawain ng Sambahang Kristiyano ng Pornaga. Yung Pornaga po ay isang teritoryo mo din na dapat masaturate ng iyong biyaya. Kaya salamat, Father God. Lalabas po kami dito na may hamon, may kaunawaan, at may pagpapala sa maraming bagay. Salamat po sa iyong pagkakihan, sa iyong namin pinakapit ang lahat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon.